Oh. Bukas ito, mga anak. 114 days. Hello! Baba, baba! Baba ka! Ano ba? Pantay. Okay na ba? So, ito pala mga kabigos ay ano na yan, 1 month na mahigit, 1 month and 5 days simula nung na-EI siya. So ngayon mga 1 month na rin yan, mahigit yung ano niya. So ito rin yung native natin mga kamigos, ay naka-schedule bukas to pang 114 days yung pagbubuntis niya. So naka-due date niya bukas mga kamigos, no. Pero native, ganun pala, kapag laging na-EI, malaki rin siya kahit native siya. Oh, mga kamigos, oh, malaki na. Oh, maliit lang dati yan, unang panganak niya, maliit lang. Tapos yun ay lumaki na. Ayan, oh, matakaw pang kumain. Oh. Yan nga. Nalagyan nga yan mga kamigos, 1 month na yan, no? Yan. Yan yung hyper natin na inahin. Yan. Magandahan lang dito mga kamigos sa native, at pag nanganak ito, hindi siya yung babantayan mo pa. Hindi kagaya nung hyper na pag nanganak yan mga kamigos, kailangan mo talagang bantayan. Kagaya nito sa native, bayaan mo lang siya na makikita mo kasi yung nanganganak to mga kamigos, pang pang 5 panganak na ito, pang 6 na yan. Gabi siya lagi nang nanganganak to mga kamigos, hindi nakikita. Kalang namin mga kamigos, pag umaga naglalakad na yung mga biis niya. Yan, kumakain na sila mga kamigos. So ito pala yung mga kamigos, no, yung anak ng hyper natin, yung hyper. Ito yun. So naiwalay namin to sa inahin, nasa 28 days pa lang sila mga kamigos. Hiniwalay na namin, gawa ng medyo okay naman na yung katawan nila, medyo malalaki rin sila kasi aanim nga lang sila mga kamigos. 45 days dapat bago maiwalay sa inahin. Kaso napaaga namin. Sabi nga nila, pag hiniwalay mo yung biik sa inahin, kailangan bantayan mo na naman yun mga kamigos, yung inahin, kasi gawa ng mabilis lang maglandi yun. Kabantayan mo hanggang 5 days. Kaya yun, naglandi na naman yung mga kamigos. So napa-EI na nga natin yung hyper natin. Yun, hihintayin na naman natin yung mga anak mga kamigos, no. Yung pag-aalaga pala mga kamigos, yung baboy kunting taga lang din talaga. Kaya nga kami dati mga kamigos na kami, sadya talagang may taong may panglamang talaga sa kapwa. Yung pinagbintahan namin ginawang hulugan, kaya talagang luging-lugi kami. Hindi naman talaga pinupulot yung pinupuhunan mo sa baboy. Kaso pag sinisingil mo, ikaw pa yung ahamunin na magpabarangay. Kaya napaka talaga. Kaya mga kamigos, kung may alaga rin kayo, mag-ingat-ingat rin kayo sa mga bumili. Dahil na subukan na namin yun, na binili yung baboy namin, pinaghirapan mo ng 3 months yun, tapos uutangin lang nila, huhulugan. Kaya ngayon nag-iingat-ingat na kami sa mayroon talagang klaseng tao na ganyan mga kamigos, na nanglalamang sa kapwa. Hindi nila alam yung paghihirap ko rin, sakripisyo mo dito mga kamigos sa pag-aalaga. Sabagay yung isa magde-dessert na ng yun, kinikit-kit nila yung bato na yun, mga kamigos, kinikit-kit nila. So pala mga kamigos, yung dalawa nakahiwalay dito, gawa ng gagawing inahin na naman to ng mga kamigos, kasi yung hyper at saka native
pang ano na nila yan, pang-anim. So sabi naman nila sa mga matatagal na ring nagbababoy, ang ano daw hanggang 7, magkailangan mayroon na naman tayong aalagaan mga kamigos, no. Pinaka-importante lang talaga mga kamigos na hindi mawala yung puhunan, kasi pag mawala, ayun, wala na tayong pangbili ng feed. Wala na tayong alagaan pag na gaya nga namin, parang nagbalik kami sa umpisa mga kaamigos, no. Gawa ng yung ginawa nga sa amin na ginawang hulugan yung pinagbintahan namin ng baboy. Bahala na lang sa kanya si Lord.